Alleluia, 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 Alleluia. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, nang tanay sumampalataya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumingala si Jesus at nananalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang inadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating isa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroonan ang mga ibinibigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may suma sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Buwibis tayo ng ikapito na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Isus Nazareno. At ang tema po natin ngayon ay ang pagkakaisa na nababatay sa pag-ibig. Ang atin po mga pagbasa ay pinapahayag ang kontras o pagkasalungat ng pagkawatak-watak o pagkahati-hati at ang panalangin ng Panginoon na dapat magkaisa ang lahat. Unahin muna natin ang salitang pagkakaisa at salitang pag-ibig. Sa Hebreo, ang salitang pagkakaisa ay akdos. At ito ay kunti lamang sa buong Biblia. 10 beses lang sa Biblia. Sa salitang Griego, ito ay inotita.
at sa salitang Latin, unitatem. Ito yung pagkakaisa na ipinalangin ng ating Panginoon sa pangatlo na bahagi at pinakahuling bahagi ng kanyang panalangin ngayong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 20 hanggang 26. Ang salitang pag-ibig, ito yung marami. Sa salitang Hebreo, ito ay ahaba. At mayroon pong 571 kabisis sa Biblia. At nasalin sa koinoko na Grigo na agape at sa salitang Latin ay amor. Kung ating tingnan, ang pagkakaisa na mabatay sa pag-ibig ay hindi po madali. Ang pag-ibig ng Diyos na napahayag sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya noon pa, gaya ng mga propita na nagpapahayag nito, gaya ng mga tao na mga banal na nagpapahayag nito, gaya ng mga tao na sila ay tumatalima sa kalooban ng Diyos, ay hindi pa rin gaanong tumatalima, hindi pa rin gaanong pumasok sa puso ng tao. Kaya, nagpadala na ang ating Panginoon at ng Kanyang mismong anak sa Kanyang pagbigkas, ito ay nagkatawang tao, upang ipahayag na ang Diyos ay pag-ibig at dapat magkaisa ang lahat sa pag-ibig na ito. Pero, ang ating Panginoon na pinatay sa cross, na ito yung pinakadakilang alay niya sa atin upang ipahayag gaano kadakila ang pag-ibig niya, sapagkat sinasabi, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 13, walang pinakadakila na ginagawa ng isang taong umibig liban sa pag-alay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Ito ay pinahayag ng ating Panginoon, pero siya ay nabuhay muli. Ang problema, ito yung pinahayag sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 22, versikulo 30, hanggang Kapitulo 23, versikulo 11, na mayroong ayaw maniwala ng pagkabuhay muli. Ito yung mga Sadusiyo. Ang kala nila, mayaman sila, makapangyarihan sila, hanggang doon lang buhay. Pero mga Parisiyo at mga Eskriba, naniniwala na may pagkabuhay muli. At noong dinala sa Sanhedrin si San Pablo ng pinuno, sinabi ni San Pablo na siya'y Parisiyo at anak ng mga Parisiyo at naniniwala ng pagkabuhay muli, kaagad nagkagulo ang Sanhedrin. Kaya makita natin dito ang pagkawatak-watak, ang pagkahati-hati dahil sa ideya lang ng tungkol sa pagkabuhay muli na pinapahayag ng isang tradisyon na hindi ito pwede, na isang tradisyon naman ay pwede. Pero ito ay panalangin ng Panginoon na hindi dapat nating tingnan sa kung ano-anong mga tradisyon, kung ano-anong mga opinyon, kung ano-anong mga panindigan, kung ano-anong mga naisin at halikain ng bawat grupo ng tao, bagkus tingnan kung paano ang tunay na magkaisa ang lahat ng tao dahil sa pag-ibig at sa pagkakaisa nito ay magkaroon ng pagpapahayag na ang Diyos nga ay siyang nag-ugnay sa kanilang lahat. Ito yung mensahe sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, na pinakahuli na bahagi sa dakilang dasal, the great prayer ng ating Panginoong Hesus. Ito yung Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, na kung saan sinasabi niya na ang mundo, ang sanlibutan, ang mga kontra sa Diyos ay hindi naniniwala tungkol sa Panginoong Diyos. Kaya hindi sila maaring magkakaisa. Sapagkat ang naniniwala sa Diyos, ito yung sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, versikulo 24 hanggang 26, na ang lahat na makaranas ng pag-ibig ng Diyos ay magkaroon ng ugnayan na malaliman sa pag-ibig. At ito yung pinakadakila na batayan ng pagkakaisa, ang pag-ibig. Kapag walang pagmamahal, kapag walang pag-ibig,
magkahati-hati, magkawatak-watak ang sambayanan. Kaya ang pag-ibig ay siyang tanda na ang Diyos ay gusto niyang tayo ay mabuklod na kanyang bagong hinirang na sambayanan. Kanya pong hinirang noon ang mga Israelita, pero sa bagong sambayanan, tayo po yon, at ang ating pagkaugnay-ugnay sa isa't isa ay dahil sa pag-ibig. Pag-ibig na binayaran ng ating Panginoon hindi sa madali na paraan. Kanya pong binayaran ng kanyang buhay na bayubay siya sa krus, nagbubo ng dugo at naghihirap upang ipahayag sa atin gaano kadakila ang kanyang pag-ibig upang tayo'y magkakaisa sa pangalan ng Diyos, upang ang ating pagkakaisa ay siyang tanda ng ating pagmamahalan at ng ating pagpapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. At ang Diyos na may pag-ibig sa atin, hindi tayo basta't iniwanan niya. Gumawa siya ng iba't ibang paraan upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Tayo ang pinili ng Diyos, hindi tayo ang pumili sa Kanya kung minsan, sapagkat ang pinipili natin ay mga material na bagay at mga makamunong bagay, kung minsan personal lang na mga bagay-bagay, hindi ang pakikiisa sa ating Panginoon. Pero yung lahat na gustong makikiisa at gustong makapunta sa langit dahil sa pag-ibig ng Diyos, pumalakpak nga na malakas kung sino yung gustong makiisa sa ating Panginoon Diyos sa langit. Tayo na pinag-isa ng Diyos, dapat lang tayo'y pinag-isa sa pag-ibig, sapagkat ang Diyos na Ama ay naroon sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay naroon sa Ama, at tayo na sa ating Panginoon ay nakisama sa Kanya sa isang parang Santissima Trinidad na siyang batayan ng sambayanang malalim na pinag-isa sa pag-ibig, at tayo na nakiisa sa Diyos sa ating pananalig at panampalataya sa Kanya ay mabuklod na sambayanang nagkakaisa dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang pamilya na nagmamahalan ay hindi magkawatak-watak, magkakaisa. Ang mga organisasyon, mga kilusan na may pagmamahalan sa isa't isa ay hindi magkawatak-watak. Lahat ng tao na may pagmamahal, at kung tayo nabuhay sa pagmamahal, ang pag-ibig at ang pagmamahal ang siyang mag-ugnay-ugnay sa atin upang tayo'y magkakaisa. Ngayon may gulo sa mundo at alam natin tumitindi ang gulo. May mga giyera sa iba't ibang bayan. Pati ang West Philippine Sea ay sinimula na ng gulo. Dahil nagkulang tayo sa pagmamahalan at sa pag-iibigan. Itanim natin sa bawat puso ng tao ang pagmamahal. At ang Diyos ay siyang mag-ugnay sa atin. Sinabi nga ni San Juan de la Cruz, kung saan walang pag-ibig, dalhin ang pag-ibig, at tayo'y nasa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.